Pritong pagkain ang madalas ipabaon sa mga estudyante. Madali kasi itong ihanda at lutuin, pero nasasakripisyo naman ng nutrisyon ng mga bata. Ang mga easy but healthy baon tips sa balitang hatid ni Bam Alegre. Parang inyong estudyante hindi makipagsiksikan sa kantin o di kaya maumay sa fast food, bakit hindi subukang magbaon? Kapos man sa oras sa paghahanda, hindi kailangan masakripisyo ang nutrisyon ng mga bata. Madalas kasi pinirito ang ipinababaon sa mga estudyante. Ang diskarte ng isang chef, pinagsamang giniling na karne ng baboy at mga sahog na gulay, carrots, bell pepper at sibuyas. Gamit ang mga ito, maraming uri ng baon ang pwedeng pagpilian. Mainam pa raw sa kalusugan. Possible na hindi alam ng mga anak natin na may gulay yung laman ng mga yan dahil ginisa natin na maayos yung gulay. Yung vitamins and nutrients ng gulay, nandun pa rin siya. Pero it's soft enough for the kids to really enjoy yung sweetness ng vegetables. Gamit ang kanyang putahe, nakapaghanda si chef ng burger na nilagyan pa ng torched cheddar. Pwede rin itong gawing meatballs at ipang sahog sa pasta o spaghetti. Posible rin daw itong gawing meatloaf o di kaya naman longganisa. Mahalaga maging malikhain para lalong ganahan ng estudyante tuwing recess. Hindi rin daw mabigat sa bulsa ang putahing ito, lalo't giniling ito na pwedeng sahugan ng iba't ibang uri ng gulay. Ayon kay chef, ang mga murang gulay na pwedeng pagpilian, sayote, sitaw o di kaya repolyo. Pero tiyaking maigi na mataas ang kalidad ng bibilhing gulay. Kung ibang vegetables, dapat pa rin matigas, hindi yung may mga maraming bulok-bulok sa tabi. Katulad itong mga bell pepper, dapat matigas, firm sila, hindi yung mga tuyo na kulubot yung balat. Mga dahon, dapat talagang green talaga yung kulay. O kaya katulad nitong lettuce, talagang green talaga yung kulay na fresh talagang itsura nila. Pero ang paghahanda ng baon hindi lang basta hakbang para makatipid. Mahalagang matiyak na sapat ang kinakain ng isang estudyante dahil mahirap mag-aral ng kumakalamang tiyan. Sa Pilipinas, ang malnutrisyon ang isa sa pangunahing sanhi ng kamatayan sa mga batang 5 taong gulang pababa. Ayon din sa National Nutrition Council, 67% ng mga pamilyang Pilipino ang hindi sapat ang nakukuhang sustansya mula sa kinakain. Bam Alegre, GMA News.